Paano kung sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo sa bahay ng Prinsipe Nylon? Excuse me? Last naalala ko wala kaming relasyon. Tinawagan mo ako ilang araw na nakakaraan na nagsasabi sa akin kung paano mo gusto mag-focus sa iyong asawa at pamilya. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Sinampal ako ng lolo mo. Lahat dahil pinipilit ka nilang sabihin ng totoo. At ngayon bigla kang lumitaw out of nowhere na nagtatanong sa kinaroroonan ko? Galit na sambit ni Alisa. Wala kang karapatang questionin ako. Ano pa bang ginagawa mo dito? Galit na tanong nito. Inawakan ni Tyrone ang mga braso ni Alisa pero hinatak niya ang kamay niya papalayo. Huwag mo akong hawakan. Ang tayong dinudulot mo sa akin sakit. Alisa, huwag mo nang tawagin ang pangalan ko. Hindi mo na ako napapasaya. Bumalik ka na sa asawa mo. Sabi ni Alisa at gusto niya nang lumayo sa kanya pero hinawakan niya mga braso nito. Inalis ni Alisa ang kamay ni Tyrone sa pagkakahawak nito at sumigaw. Lumayo ka na! Agad siyang tumakbo sa loob na may pusong nadurog. Nanatiling nakatayo si Tyrone. Nagtataka siya kung bakit iba ang kilos ni Alisa. Dapat tumingin muna siya ng paumanhin sa sinabi niya sa telepono. Pero diba sinabi ni Jane sa kanya na nagsorry siya sa mga sinabi niya? Napabundong hininga si Tyrone. Pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Gusto niyang magmaneho parayo pero alam ng kanyang puso na hindi niya kaya. Even now, his heart is being tortured. Binuksan niya ang pinto ng kotse, pumasok sa loob ng mansyon. Nakita niya si Jane umiinom ng tsaa at nanonood ng telebisyon. Tinanong niya ito, Jane, pwede ba akong pumunta sa kwarto ni Alisa? Pasensya pero gusto rin niya mapag-isa, sagot ni Jane at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang tsaa. She will be grossly hurt without me. Nasaktan din ako. Kailangan namin magkita para magkausap, sabi ni Tyrone. Bakit? Nasasaktan ka ba? Kala ko wala kang puso, sabi ni Jane. May puso nga ako. Matagal lang tong patay pero sa tingin ko, nabuhay na to ngayon. At ang tibok ng puso ko'y para kay Alisa. Talaga? Kay Alisa lang? Oo, si Alisa lang. Si Alisa lang at hindi si Marcela na bruha? Tanong ni Jane. Gusto sanang pabulaanan ni Tyrone ang pagtawag ni Jane ng bruha sa ina ng mga anak niya pero di na lang niya pinansin. Si Jane lang ang tang makakatulong sa kanya na makipagkita kay Alisa. Si Alisa lang, magtiwala ka sa akin? Umungol si Jane, ininom ang lahat ng kanyang tsaa. Tumayo siya at sinabi, well, kailangan mong mag-ingat sa mga sasabihin mo kay Alisa. Talagang marami siyang pinagdaraanan ngayon. Naiintindihan ko. At handa akong itama mga bagay-bagay, sabi ni Tyrone. Okay, sumunod ka. Sabi ni Jane at inakay si Tyrone sa kwarto ni Alisa. Nang kumutok siya sa kwarto, nagsalita ng malakas si Alisa. Pasok ka! Binuksan ni Jane ang pinto. Pumasok kasama si Tyrone. Galit na umiwas ng tingin si Alisa pagkakita kay Tyrone. Di niya inaasahan na makikita niya to kasama ni Jane. Alam ko gusto mo mag-isa pero kahit ikaw nag-wish para kay Mr. Tyrone, sabi ni Jane. I don't wish for him around me. Pagtanggi ni Alisa pero gumiti lamang si Jane at lumayo. Lumapit sa kanya si Tyrone at gustong ilapit ang mga braso nito pero tinulak niya to papalayo. Alisa, pasensya na. Umalis ka na lang, please. Bulalas ni Alisa. Napabuntong hininga si Tyrone at tumayo. Mas matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang puso dahil sa pagpapalayo sa kanya ni Alisa. Ang Alisang kilala niya hindi ganito. Paano sila magkakaayos kung nagmamatigas ang dalaga? Nagtaka si Tyrone pero nagpasya pa rin siyang bigyan siya ng pahinga. Tumayo siya at sinabi, okay, magiging available ako kung kailangan mo ko. Pagliko niya, bumukas ang pinto at diretso sa mata. Nakita niya si Prince Nylon Trevor. Pinadala na ni Benji sa kanya mga larawan ni Prince Nylon kaya't mabilis siyang nakilala. Mabilis uminit ang ulo ni Tyra nang makita si Prince Trevor sa kwarto ni Alisa. Actually, when Alisa got to her room, tinawagan niya si Trevor para may makausap siya. Pakiramdam niya ay makakatulong sa kanya ang pakikipag-usap sa kanya para pagalingan ng mga sakit na naranasan at naidudulot sa kanya ni Tyrone. Hi, Mr. Tyrone. Iniunat ni Prince Nylon ang kanyang mga kamay patungo sa kanya pero hindi pinansin ni Tyrone at tumingin kay Alisa.
May pinapasok ang lalaki sa kwarto mo? Napakahirap paniwalaan ni Tyron ang tagpong ito. May kasama kang babae sa bahay mo at asawa mo, Mr. Tyron. At wala tayong relasyon kaya't wala kang karapatang questionin kung sino o ano ang lumalapit sa akin. Aalis ka na ba? Tanong ni Alisa. Sa tingin ko, dapat mo igalang kanyang desisyon, Mr. Tyron. Pinapaalis ka na niya. Sabi ni Prince Trevor na ngayon nasa loob na ng bulsa ang dalawang kamay niya. Pakiramdam ni Tyron ay parang isang masamang hayop na pumupunit sa kanyang puso. Ang matatalim na sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso, tila isang taong demonyo, ang nagtutusok na isang matalim na karayom sa kanyang puso. Kiniyom niya ang kamao habang pilit na nilalabanan ng sakit. Una nagpunta si Alisa sa bahay ni Prince Trevor ng ilang oras. Diyos lang nakakaalam ng nangyayari sa pagitan ng dalawa at ngayon, nandito si Prince Trevor sa kanyang kwarto. Naisip ni Tyron, nagtiwala ka sa isang lalaking halos hindi mo pa kilala sa loob ng 48 oras? Masakit na sabi ni Tyron kay Alisa. Sa tingin mo kaya mong questionin kung bakit ako nagtiwala sa isang lalaking nagligtas sa akin sa gulo na dinulot ng lolo mo at siyang sumula ng bala na dapat ay sa akin? Tanong ni Alisa. Pagsisisihan mo to. Sabi ni Tyron kay Alisa. Marami na akong pinagsisisihan. Sanay na ako. Aalis ka na ba? Bumaling si Tyron kay Prince Trevor at sinabing, alam kong masaya ka sa hindi pagkakaunawaan na nangyayari sa pagitan namin ni Alisa. Hindi ko maikakailang katotohanan na nasaktan ako ng gusto sa kanyang mga salita pero gayon pa man, hayaan mo kung balaan ka. Kung sakaling masaktan mo siya, hindi lang ako ang darating para sa'yo. Darating din ako para sa buong kaharian mo. Ako si Prince Nylon, ang nag-iisang prinsipe ng East Hill. Huwag kang maglakas loob na bantaan ang aking kaharian. Galit na nagsalita si Prince Nylon. Ako si Tyron Ailman, ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Kung sinaktan mo si Alisa, ikaw at ang buong kaharian mong magbabayad. Sabi ni Tyron at masakit na tumingin kay Alisa sa lumabas. Napaluha agad si Alisa pagkaalis ni Tyron. Mabilis tumakad si Prince Nylon Trevor sa kanya at niyakap siya. Nagsimula siyang humikbi sa t-shirt nito. Matagal siyang umiyak sa mga bisig ni Prince Nylon habang tahimik lamang ito. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Alisa matapos niyang umiyak. Tinulungan siya ni Prince Nylon umupo sa kama niya, then umupo sa tabi niya. Nilinis niya ang luha sa mukha nito gamit ang panyo at sinabing, I'm sorry, you're going through a lot, but I assure you, matatapos din to sa lalo madaling panahon. Darating ng panahon, mararanasan mo rin ang lumigaya. Sasama ko sa kaharian mo. Napayo ko si Alisa. Hindi niya alam kung bakit biglang nagtiwala siya sa kanya pero gusto lang niyang makatakas dito. Kung kaya niyang itigil ang pagmamahal kay Cesar, Casper, pwede niya pang itigil ang pagmamahal kay Tyron. Di naman kasi imposibleng tumigil sa pag-ibig sa isang tao. Naisip ni Alisa. Sigurado ka ba dito? Tanong na Prince Nylon Trevor. Oo, sigurado na ako. Please, tulungan mo kung makuha mga anak ko kay Tyron. Consider it done, sabi ni Prince Trevor. Pagkalipas na 5 araw, nakatayo sina Prince Trevor at Alisa sa tabi ng dalampasigan. May malaking dagat na naghihiwalay sa East Hill at North Hill. One can go by an airplane or by a flight. Kinakabahan si Alisa habang nihintay ang kanyang mga anak. Sinabihan na siya ni Prince Nylon na malapit ng dalhin ng kanyang mga anak. Sa isang jiffy, ang mga bata dinala sa loob ng barko ng sunod-sunod. Lahat sila ay nalagyan ng gamot para matulog. Matapos silang lahat ay mailagay sa mga kama sa loob ng barko, tiningnan ni Prince Nylon si Alisa at sinabi, oras na para pumasok. May isang patak ng luha si Alisa na nahulog sa mga mata niya. By North Hill? May pakiramdam siya na baka hindi siya makapunta sa North Hill ulit. Sa kanyang pantasya, pwedeng malamang na umibig siya kay Prince Nylon at malamang maging reyna nito sa hinaharap pagkatapos mabuhay na isang masaya kasama ng mga anak. Naniniwala siyang nasa kanya ng lahat. Tungkol naman sa Triple Z Group, ipinagkatiwala niyang lahat sa kamay ni Jane na ay nag-step up bilang grupo CEO ng Triple Z.
Tumalikod si Alisa, tumakbang papalayo sa lupa ng North Hill, patungo sa mga hagdanang patungo sa bangka, habang si Prince Nylon Trevor ay sumunod. Sa isang jiffy, nagsimulang maglayag ang barko. Tumahimik lang sina Alisa at Prince Trevor habang papalapit ang barko sa East Hill. Kinabahan si Alisa. Umaasa lang siya na maayos ang lahat at umaasa na ang pag-alis sa North Hill ay katumbas ng pag-iwan sa kanyang mga sakit na naranasan. Samantala, naipaalam na kay Tyrone kung paano nawala sa paaralan ang kanyang mga anak. Pinasara niya ang paaralan at inarestong lahat ng management team ng paaralan. Nilagay niya ang paghahanap sa kanyang mga anak sa buong North Hill. Eksaktong 1 oras dumating si Benji. Bumaba si Benji at sinabi, "Sir, isang bangka lang ang naglayag papuntang East Hill at ito ay kay Prince Nylon Trevor." Hindi ba sumakay ng eroplano si Prince Nylon pabalik? Ang kanyang pribadong jet pwede lang maglaman ng 2 tao. Lahat ng mga tauhan niya ay dumating ng mas maaga sa North Hill sa pamamagitan ng barko siya dumating sa pamamagitan ng isang eroplano. Suspicious na umalis siyang na may dala siyang barko. Sabi ni Benji, malalim na nag-isip si Tyrone. Nasa apartment ba niya si Alisa? Agad tumawag si Benji sa mga tauhang nagbabantay sa bahay ni Alisa para kumuha ng balita. Wala si Alisa sa apartment niya, sir. Ang sabi ni Benji matapos makatanggap na isa pang tawag. Buwaba ang mukha ni Benji at sinabi niya kay Tyrone, "Sakay ng barko si Alisa, sir." "Ano? Bilis!" Pumasok si Tyrone sa loob ng kotse ni Benji habang si Benji naman mabilis na nagmaneho. Nang mag-park siya, agad bumaba sina Tyrone at Benji. Tinanong ni Benji si Alisa mula sa mga kapitan ng barko. Hindi nila to kilala sa pangalan pero nilarawan niya to sa kanila. Actually, umalis siya kasama si Prince Trevor, sabi ng isa sa mga kapitan. "Ano?" Bulalas ni Tyrone. "May nakita ka bang mga batang dinala din sa barko?" Tanong ni Tyrone. Nagpalitan ng tingin ng mga kapitan at tila nag-iisip kung ibubuhos ang katotohanan. Pero kung isa sa alang-alang katayuan ni Tyrone Ailman sa bansa, kailangan nilang magsabi ng totoo. Nakita naman ng ilang mga katulong, natutulog na bata. Kinuha mula sa isang kotse sa barko. Sila ay 6. "Ikuha mo ako ng sasakyang pandagat?" Sigaw ni Tyrone. Di niya kayang mawala si Alisa at sabay-sabay ang 6 niyang anak. "Sir! Sir!" Gulat na bulalas ni Benji at ng mga kapitan ng barko. "Tyrone, ang pagpunta sa East Hill parang isang suicide. Ang sabi ko, ikuha mo ako ng bangka." Sigaw ni Tyrone at kitang-kita ang galit na ugat sa mga noo. Nadama na ng kanyang puso ay tigil sa paggana kung di niya mahanap ang mga bata. Inawakan ni Benji ang mga braso ni Tyrone at sinabing, Hindi ka po pwedeng pumunta. Hindi po yan ang ating bansa at papatayin ka nila, sir." Galit na tinulak ni Tyrone si Benji. Nababaliw siya. Sumigaw siya sa mga captain. "Punyeta! Ang sabi ko, ikuha niyo ako ng barko." "Go away!" Sigaw ni Benji sa mga kapitan and they ran all for their lives. They couldn't transport Tyrone there. Malayang nahulog ang luha ni Tyrone sa mga mata niya. Bumaling siya kay Benji na nasa lupa pa rin at mahinang sinabi, "Ang mga anak ko, mga anak ko." Napalahod siya at nilibing ang ulo sa mga buhangin sa dalampasigan. Agresibong humihikbi. Kung saan sa huli dumating si Alisa sa East Hill at pinamunuan ng mahigit 100 bantay sa isa sa pinakamalaki at pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Ang palasyo ng East Hill, isa sa pinakamalaking palasyo sa mundo. Inutusan ni Prince Trevor na dalhin ang mga bata sa isang silid, pagkatapos akayin niya si Alisa patungo sa ibang silid. "Alisa, hindi tong kwarto mo. May papakilala muna ako sa'yo bago ka dalhin sa kwarto mo." "Sige." Pinalagay ni Alisa na ang taong ito ang hari, ang ama ni Prinsipe Trevor, pero nang bumukas ang pinto ng silid na nauna sa kanya, halos gusto niyang bumukas ang lupa at tunukin siya na makita niya ang taong lumitaw. Napalingon si Alisa para tingnan si Prince Nylon na nasa likod niya. "Ano ba ang nangyayari dito?" "Kaibigan ko si Michael," pahayag ni Prince Nylon. "Alisa, alam kong nagulat ka na makita mo ko, pero wala akong intensyong masama," sabi ng laking kalalabas lamang sa kwarto. Siya ay si Michael.
Bumalik si Alisa kay Michael at tiningnan siya na masama. Sa kanya sinabi kay Prince Nylon, "Hayop ka? Niloko mo ko. Kaya ka lumapit sa akin dahil kaibigan mo si Michael?" Bulalas ni Alisa. "Dapat alam ko ng lahat ng lalaki pareho." Masakit na sabi nito. Noong akala niya tapos na ang sakit niya pero mukhang nagsisimula pa lang. "Alisa, hindi kita nilokong pumunta. Kusang loob kang dumating at hindi ako nagsinungaling sa'yo," sabi ni Prince Nylon. "Totoo ang sinabi ko tungkol sa manggagamot. Ihahatid kita at mga bata sa kanya bukas." "Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na nandito si Michael?" "Pasensya na, Alisa, tungkol sa bagay na yon," sabi ni Prince Nylon. "Disappointed ako sa'yo," galit na sabi ni Alisa at tumingin sa malayo. Nanatili lang tahimik si Michael. Tahimik na pinagmamasdan siya. "Pwede mo ba ako ihatid sa kwarto ko?" tanong ni Alisa matapos ng isang katahimikan. "Sige." Inakay siya ni Prince Nylon sa isa sa mga kwarto sa palasyo. Nang makapasok siya sa loob ng kwarto, na-mesmerize siya sa laki ng kwarto. May extra king-size bed ito kaya't inisip niya kung dito siya titira kasama ng iba. Lumingon siya kay Prince Nylon at nagtanong, "Para sa akin lang ba to?" "Oh," sabi niya at pinagmasdan habang naglalakad si Alisa sa buong kwarto. "Alisa!" Tumawag siya at bumaling to sa kanya. "Ako ang nagligtas kay Michael kung saan siya tinago ni Tyron at pinapunta siya dito. Hiniling niya sa akin dalhin ko dito nang di sinasabi sa'yo, pero di ko balak pilitin kang pumunta dito. Pasensya ka na talaga sa pagtatago ko sa'yo," sabi ni Prince Nylon. "Magandang plano." Pumalakpak si Alisa. "Inalis mo ang tiwala ko sa'yo." Umupo si Alisa sa kama at blanko siyang tiningnan. Wala nang galit sa mukha nito marahil dahil pinapalagay niya na taos-pusong humihingi ito ng paumanhin. Tumango sandali si Prince Nylon at sinabi, "Sana talaga mapatawad mo ko." Dagdag niya pa habang tinuturo niya ang katabi niyang kwarto. "Ang katabi ng kwarto mo ay kung nasa ng mga anak mo. Sa tingin ko malapit na nga silang magising. Pwede mo silang i-check." "Okay, at kung may kailangan ako?" tanong ni Alisa. "Just a moment," request ni Prince Nylon at naglakad na papalayo. Bumalik siya makalipas sa ilang segundo kasama ng isang babae. Narito si Vermon, isa sa mga senior maids. Siya ang sasagot sa lahat ng iyong mga pangangailangan. "Okay," ang sabi ni Alisa. "Titingnan kita paminsan-minsan," sabi ni Prince Nylon at tumayo. "Welcome po, Miss Alisa." Ngiti ni Vermon habang naglalakad patungo kay Alisa. "Salamat, Vermon. Kung kailangan kita, tatawag ako sa'yo," sabi niya. "Okay po. I-dial mo lang ang remote doon para maalerto ko na kailangan mo ng atensyon ko," sabi nito at tumuro sa isang mesa na may remote sa ibabaw. Tumayo si Alisa, lumapit sa mesa. Kinuha niya ang remote na may dalawang button lamang, ang berde at ang pula. Nakita niya ang remote na isang top-class restaurant, ilang taon na nakakalipas. Sa halip sumigaw para sa mga server at alertong lalapit dito. Bagamat luma na mga settings dito, natuwa si Alisa na sila ay nakikibahagi sa makabagong teknolohiya. "Nakuha ko na, salamat," sabi ni Alisa. "At di ko na mahintay makilalang ani mong nagagandahang mga anak." Nakangiting pahayag ni Vermon. Nag-smirk si Alisa. Sigurado, sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay lumabas si Vermon. Nagpasya si Alisang alamin ang kalagayan ng mga anak niya, pero may tumawag sa kanyang telepono ng mga sandaling iyon. Nang makita niyang si Jane iyon, umupo siya sa kama at sinabi, "Hey Jane, kamusta?" "Okay lang naman ako. Ang buong North Hill mainit at natatakot ng sandaling ito," Jane said. "Ano bang nangyayari?" "Di mo ba alam? Galit si Tyron Aylman at ramdam ng buong bansa ang galit nito. Sa tingin ko, pinipilit niyang ating Pangulo na magsimula ng digmaan laban sa East Hill," she said. "Isang digmaan? Walang away ang East Hill at North Hill," ani Alisa. Nagsimula ang away nang ilayo ni Prince Nylon ang mga anak ni Tyron Aylman. Akala mo ba talaga uupo si Tyron at hahayaan niyang lumaki ang mga anak niya sa East Hill? Ipagdasal mo na lang na maging maayos ang lahat, ani Jane. Napabuntong hininga si Alisa. "Tinanong ka ba niya tungkol sa akin?" "Hindi. Hindi pa kami nagkikita," sagot ni Jane. "Okay, ipaalam mo sa akin anumang balita. Kailangan ko nang i-check ang mga anak ko ngayon,"
Sabi ni Alisa. Okay. Pagkatapos binaba ni Alisa ang tawag at lumabas ng kwarto niya. Nakita niya ang maraming gwardya na nakatayo at alerto. Sa huli, naglakad siya papunta sa kwarto ng mga anak niya. Napagtanto niya nagising na si Zoren, pero ang iba ay nakahiga pa rin sa kama. Nakatingin si Zoren sa buong kwarto at halatang nagtataka kung paano siya nakarating dito. Nang makatingin siya kay Alisa, nakakunot ang noon niya. Paano tayo nakarating dito? Hindi ko kayo sasaktan. Nandito ako para tulungan kayong lahat na mabawi ang inyong alaala. Nang matapos sabihin to ni Alisa, nagising sina Zachary at Ezekiel mula sa pagkakatulog. They sat upright and saw Alisa. Nakilala nila si Alisa bilang ang babaeng pumunta sa bahay ng kanilang ama. At tila baliw. Bakit tayo nandito? Takot na tanong ni Zachary. Kakaiba ang itsura ng lugar sa kanila. Kalma lang, hindi kita sasaktan. Paano kami magtitiwala sa'yo? Tanong ni Ezekiel. Ibalik mo kami sa daddy namin o dalhin mo dito ang daddy namin. Bago pa man makapagsalita si Alisa, sunod-sunod nang nagising ang mga babae. Ang mga batang babae nakahawak sa kanilang kapatid para sa proteksyon, habang nagtataka sila kung paano sila nakarating dito. Kuya, ano bang ginagawa natin dito? Tanong ni Athena kay Zachary. Sinabi ng babaeng to na dinala niya to dito para tulungan tayong mabawi ang ating alaala. Pero nagdududa ako kung alam ba ito ni Dad. Sabi ni Zoren. Kung hindi, nandito sana si Daddy. Kinidnap pa tayo? Lalong nahintakutan ng mga batang babae nang marinig nila ang salitang kidnap. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko kailanman sasaktan ng sino man sa inyo. Kapag nabawi nyo ng memorya nyo, magpapasalamat kayo sa pagtulong ko sa inyo. Ani Alisa. Hindi. Ibalik mo kami sa aming ama? Giniit ni Zoren. Wala akong tiwala sa'yo. Dalhin mo kami sa daddy namin? Dagdag pa ni Zachary. O kung hindi, magwawala at magsisisigaw kami ngayon. Kaya mas mabuting ibalik mo na lang kami sa daddy namin. Sabi ni Amethyst. Hold on. Sabi ni Aurora sa mga kapatid niya at lahat sila'y lumingon para tumingin sa kanya. Tumayo siya mula sa kama at lumapit kay Alisa. Minsan na kitang nakita sa panaginip ko bilang ina namin. Sabi ni Aurora. Talaga? Nagulat si Alisa. Opo, pero bakit mo kami dinala dito? Para ba talaga mabawi namin ang aming alaala? Tanong ni Aurora habang nakatingin ng mabuti sa mukha nito. Oo naman, tugon ni Alisa. Bakit? Tanong ni Aurora. Kasi ako talaga ang nanay mo. Alam mo kong hindi ka naniniwala sa akin ngayon pero kapag nabawi na ninyong lahat ang inyong mga alaala, maniniwala kayo sa akin. Alisa said. Tahimik na nag-isip si Aurora at bumaling sa mga kapatid niya. Tahimik silang lahat at nakatingin sa kanya. Lumingon siya pabalik kay Alisa at sinabing, paano mo balak gawin yon? The children have become a shadow of themselves since losing their memories. Hindi nila maalala mga pangunahing bagay na naaalala ng ibang bata, not even the alphabets in the English language nor the figures in mathematics. Hindi nila kayang gawin ang simpleng kalkulasyon pero simula noon mabilis na silang matuto. Nonetheless, hindi matatalong pagbawi sa kanilang mga alaala. Ano kaya ang mangyayari ngayong muli? Hawak ni Michael si Alisa kasama pa ang 6 na mga bata. Matulungan nga kaya siya ni Prince Nylon na maibalik ang alaala ng mga bata? At ano ang gagawin ni Tyron ngayong nakuha sa kanyang 6 niyang mga anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.